bawat isa po kay Direk, kay Miss Hannah, kay Kira, at siya kay LA. Di ba sa Filipino, parang halos karamihan sa atin talaga, meron tayong mga kamag-anak na nasa ibang bansa. Pero marami din sa atin talaga yung nasa Canada. Sa trailer po natin pinakita yung mga stories ng tunay na mga taga-Canada po who experienced the life as a OFW, mga workers po doon. Kayo ba direct personally, Miss Hannah, Kira, and LA, may ganun kayong experience na kamag-anak po ninyo nasa Canada? LA, let's start with LA po. Yes po, I have a personal experience po yung tita ko po, tsaka cousins ko po sa Australia, pinakakira po ngayon. Kaya talagang po, masasabi ko nakamiss naman talaga yung makasama po. And this is close to your heart also. Yes po, kaya yung itong project na to very close na rin sa puso ko kasi po parang yung lahat po ng blessings tsaka support na dumadating po sa buhay ko po, parang ito yung way ko na pag-give back sa mga taong nagmamahal po sa akin tsaka sa mga Pilipino po na nangangailangan. And you deserve this project because diba last 72nd FAMAS as Best Supporting Actor, diba? Yes, congratulations. Kanina pinakitaan tayo ni LA ng tuloy-tuloy na pagluha, diba? At ramdam ang kanyang emosyon. Thanks LA. Kira! Yes, same. Bilang Pilipino, bilang Pinoy, diba? Marami sa atin ang madaling kakapit at makaka-relate. Kasi minsan, or sa buhay natin, hindi pala minsan, sa buhay natin, may ganun tayong scenario na may mga kamag-anak din tayo personally sa Canada. My sister and her family, yun talaga, sobrang hirap kasi maraming Christmases na dumaan na hindi kami magkakasama. Tapos yung huling beses na nakita ko yung kapatid ko at saka yung mga anak niya, mga maliliit pa sila, mga baby pa. Pero ngayon nakikita ko na sila through video call lang. Where are they? They're in Hong Kong now po. Nasa Hong Kong po sila. Ang lapit lang, pero hindi po kasi basta-basta na ako uwi dahil kailangan po magtrabaho. So, ayun lang, ang wish ko lang is, sana mapanood din ng kapatid ko to. Sana this would touch your heart. And itong movie po na to, it really is a love story para sa ating mga OFWs. Thanks, Kira. Ayan. How about our co-writer, Miss Hannah Cruz? I have cousins po sa Canada na talagang nag-start po sila from being a nurse in the Philippines and then nag-part-time din po sila sa Canada before they can study and get work there na stable. And then personally, my dad din po kasi was nag-abroad when since I was in grade 2 until I was in college. So I hope na I was also able to translate yung sacrifice na binibigay ng isang family to support yung another family member sa kanilang dreams po. Totoo yan. O talagang parang as the co-writer, parang maraming ambag ka dito, Miss Hannah, di ba? Oo. Thank you so much. Direk, how about you po? Kayo po? Yung wife ko, tsaka yung bunso ko, nasa Canada tayo. That's the reason kung ba't ginawa ko yung story. So, nagtugin sila. Oh, talagang may hugot, diba? Habang kayo po ay nandito sa Pilipinas, ayan. I'm sure marami sa atin yung gano'n, no, mga kaibigan, yung kailangan natin iwanan ng Pilipinas kahit mahal na mahal natin siya at ang hirap niyang ipaglaban, diba? Pero dahil kailangan natin umangat at magkaroon ng something at akala natin pag natutuon na, talagang ahon na ahon ang buhay. Okay? So let's start our Q&A. Sino pong gustong unang magtanong para sa ating mga kasama this afternoon? Ate Marisa, meron ba dyan? O gusto mo simulan natin dito? Meron dito. Si Ate Kate from Random Republica magbibigay ng kanyang first question. Ate Kate, sa likod po ang microphone. Okay? Hi, good afternoon. My first question for Kira and LA. Kumusta yung experience portraying the characters of OFWs? It was very challenging din po talaga. Kasi po, kami po ni Kira as an actor po, we really try our best po na portray na totoo po yung character po. Kasi lalo na po, re-represent namin ni Kira dito yung mga OFW po na talagang hindi po nabibigyan ng justice yung side ng kwento nila na sa mga ibang pelikula po. Kaya doon naman po ako proud sa Maple Leaf Dreams po na napakita po namin ng totoong kwento ng mga OFW po. Ako naman ganun din po.
po, very, very challenging. Kung kami po ni LA, na-challenge kami as actors to portray itong role ng OFW. Imagine po natin kung gaano kahirap pa para sa totoong OFW. Pero wala eh. Ito yung trabaho na mahal ko. I love portraying different types of roles. So, sobrang blessed ko that I get to be part of this story. Thank you. And for Direct, this is an out of the country shoot. How much of the film was shot in Canada, and pakwento ron kung ano yung experience? 80% of the film, Canada. And if you look at it, parang, actually, yung ibang producer when they saw it, parang tinatanong sila, paano nyo nagawa yun? So it was hard shooting, but yun, kasi we only have a few, we stayed there I think for 15 days. But 80% of the movies na you'll see footage that is Canada. But I think we prepared well. So that's why it was made possible. Pero mahirap siya, pero masaya. And mas dito hindi kami nag-press na 12 hours. Usually, all days namin 12 hours na. Yes. Feeling ko yung feedback sa wireless, sa isa pang mic pag nadidikit ata. Ayan, okay na po. Ayan, ganito na lang. Buksan nyo ang inyong mga airdrop, ang mga sagot nila ay airdrop. Para walang feedback. Okay, Ate Kate, okay ka? Thank you so much. Next question. Ayan, may mga tanong sila. Ayan. Correct. Okay na ako magmamic, naririnig naman, di ba? Okay. Tapos na kanina na based on a true to life story to. Does it mean to say na mag-migrate sa Canada? Okay, daw po direct. Kasi you mentioned daw yung wife. Parang masarap magbakasyon, pero mahirap mag-stay doon, malungkot. Malungkot, tsaka yun niya. Director ka dito, baka gasolin boy ako. O baka, mahirap, right now, mahirap yung trabaho din. It's a struggle din. Sa mahal mahal sa Toronto. So, you will admire the OFWs tsaka yung mga immigrants doon kasi they're fighting. They're fighting to survive. Hindi lang Pilipino, pati ibang mga nationalities. Mahirap sa Canada. Kaya, pero yun nakakaawa Pilipino. Mahirap sa Canada, pero parang mas mahirap dito For most, dito, our countrymen, parang susugan na lang sila doon or sa ibang bansa kaysa magstay dito So yun yung nakakalungkot. Pero correct yun, parang pandemic, bakasyon ka, di ba sa Canada? Sorry, sorry RG, ulit? Nung pandemic, parang nagbakasyon ka sa Canada, parang Pandemic? Panahon ng pandemic? Last year nagbakasyon ako. Tapos yun, pabalik-balik na. Hanggang may pera, pag wala na, din ako makabalik. Settle down, doon na na. Parang mas parang okay, you get, siguro dual citizenship yung mas target. Kasi masarap pa rin sa Pilipinas. Actually, lahat ng nasa ibang bansa na kaibigan ko, gusto nila sa Pilipinas at they have a choice. Correct, bakit nga pala ang title is Maple Leaf? Bakit Maple Leaf? Kasi yung symbol ng Maple Leaf. So parang it's parang yun, sa Maple Leaf Dream, sa representative of the Canadian Dream. Tapos ang tatanungin ko yung stars, si LA at si Kira. Maple Leaf Dreams about sa pangangarap natin, especially kung artista kayo, syempre may mga along the way, talagang may struggles din kayo sa pag-artista niyo. Was there a time na dumating sa punto na gusto niyo isuko yung pangarap niyo sa pag-artista? Nung pagtapos namin mag-shoot ng pelikula, para sabi ko, sige mag-OFW na nga lang ako. Pero sobrang grabe po yung challenges na naharap po namin bilang artista po na hindi rin po biro yung trabaho namin. Siyempre, parang gusto rin po namin mag-o-invest namin para sa mga tao po. Tsaka gusto rin po namin maging totoo
para sa mga tao po. Kaya po, grabe yung mga natanggap ko po nung kahit nakaraan ko. Like, sobrang sumaya po ako nung natanggap po ng mga award ko na na-appreciate po ng mga tao yung trabaho po na talagang mahirap po. Kaya yun po yung masasabi ko na etong movie na to, part na rin to ng journey ko na to be up there. Pero yung mga times na siyempre, hirap yung break, dreams na was there a time na parang suko or Yes po, may times talaga po na gano'n, pero doon natin masasabi kung gusto talaga po natin na papunta po doon. Kasi talagang hindi po kayo susuko kahit gano'ng kahirap po. Tsaka doon po yung test na rin ng character po ng isang tao po. Kaya doon po ako happy na nandito pa rin po. Hello. Yes po. Marami pong beses na gusto ko pong sumuko sa pagiging artista. Wala eh. Ang nakikita niyo po kasi the glamorous side and everything. Pero ang hindi niyo po nakikita kung gaano din po ka-unfair, kahirap din po sa industry namin. Pero kasi, pag na-imagine ko na, sige, suko ako dito sa pagiging artista, what happens next? What will I be? What do I want to become? Parang, pag nag-iisip po ako ng ibang gusto kong gawin sa buhay na magiging talagang trabaho ko, hindi po tama eh. It doesn't sit right with me. Mahal na mahal ko pong magiging actress. And I can't, hindi ko po ma-imagine ang sarili ko na gumagawa ko ng ibang trabaho. Kaya, laban lang. okay, thank you and congratulations. Thank you. Thank you. Kuya Archie, maraming salamat. Ma'am, may next question na po dito sa harap. Bago po dyan, ito po muna. Nasa kanila po ang microphone. Okay. Yes, ma'am? Meron po tayo sa ito po. Go ahead. Go. Ate Rhea, go. So hi guys. So aside from this exploring the student migrant experience, this is also such an acting piece for you too. So I'd like to know, did you guys know each other before this project? How did you build such strong chemistry with the help of the director? But personally, what was your first reaction? Ako po, me and Kira po, nag-link po kami ni Kira sa akin pa lang po. Doon pa lang po, naging very close friends na po kami na sinusuportahan ko po siya, tapos sinusuportahan niya rin po ako. Which is, dito po, sobrang nag-translate sa movie na ginawa po namin. Kasi, ako po kasi bilang baguhan na artista po, talagang nakapanibago rin po sa akin yung maging isang leading man ako. Lalo po para sa project ko na ito. Kaya doon po ako thankful na si Kira po yung naging first partner ko po. Kasi grabe yung tulong, tsaka grabe po yung parang motivation na nabigay niya sa akin na mas galingan pa po. Kaya I'm sure naman kahit sinong nakapartner hindi Kira talaga swerte sila. On camera, kamusta ng friendship niyo? You guys yes po, lahat naman po kami buong team. Of course sila, direct po, sila outfit Kira po. We hang out naman po pag wala kaming taking or work po. Talagang iniikot po namin yung Canada po. Tapos doon na rin, medyo nakatulong na rin po para sa akin yung pagkano po yung pagkagala-gala namin sa Canada. Kasi po, mas nakita ko kung paano yung buhay talaga ng mga OFW po doon. Thank you. So first, yung kung paano namin nagawa itong movie na ito. Well, si LA, gaya ng sinabi niya, matagal na po kami magkakilala. Ang sa'yo ay akin pa lang. So talagang paramdam ko, nagawa po namin to dahil sa friendship namin. Dahil may tiwala po kami sa isa't isa. Lalo-lalo na po dahil kay Direk Bene namin. Because si Direk Bene, siya po yung director na kailangan namin for this movie. Talagang kahit mahirap, direct, maraming challenges, wala eh. He did it for us. For direct, what was your favorite scene in this entire film? And then what was the hardest scene to film on these two? Favorite scene ko. Pero ito favorite dahil bias kasi yung natutunan yung anak ko yung bata. Pero sa kanilang dalawa, ang favorite ko yung one shot lang na very natural. Basta
dumating si LA, tapos basta sa room siya, punta siya sa banyo, tapos sumunod si Kira, punta ng banyo. Tapos nagalit siya na, bakit may mga tulo ng ihi yung ano? So it's a very normal, it's just one shot. Tapos and they acted it very well and napaka-normal. So actually maraming nagulat ko, parang galing mo pinalabas na nito yung senang to. Because it's, wala, isang shot lang siya, tapos sila na yung choreography, yung acting, it's very natural. So I'm out of, yun, that's my favorite scene. Kasi hindi ako napagod, isang shot lang ako eh. Tayo na bahala. Pero it also tells you how good they were. Kasi mahirap yung mga ganun eksena to make it so natural. So it also talks about the chemistry. So yun, that's my favorite scene. Thank you po, Ate Rhea. Next, Miss